Good morning po sa inyong lahat. Ako po uli si JDB. Pag-usapan natin itong confidence po ni VP Sara, 'di ba? Confident siya na makakalusot siya diyan sa impeachment. Well, alam niyo, natawa lang kasi ako rito sa nabasa ko, kagabi. Sabi niya rito, well, mabuti na rin 'yon na mayroong impeachment cases para kung ano man yung mga akusasyon nila ay maayos na nating masagot. Ang problema kasi sa kanya, hindi siya maayos sumagot. Hindi niya nirerespeto ang kapangyarihan ng Kongreso. Hindi porket Office of the Vice President or maging Office of the President ay hindi po pwedeng paharapin ng Kongreso. Yan ang itinadhana ng Constitution eh. Di ba? Meron tayong principle of separation of powers ng executive, legislative, and judiciary at saka ng mga constitutional bodies. Pero pagdating po ron sa kung sino ang may kapangyarihan na magpaharap, magpanagot o umalam ng accountability nito, kung sino ang itinadhana ng ating constitution, yun po at wala pong iba doon ay ang atin pong kongreso. Yung nga sinasabing power of the purse di ba? Ngayon, sabi ni Sarah dito, para mas maayos na raw niyang masasagot. Ang tanong, kaya mo pala namang sabihing maayos kang sasagot. Inintay mo pang mabusisi lahat-lahat, manganib ka patuloy sa impeachment at ito pong plunder. 'Di ba? Kung sinagot mo ng buong tapang, with all honesty, buong pakumbaba loob na, nagkamali ako. 'Di ba? Nagkamali ako ng nagawa, napabayaan ko 'to, I apologize. Oh, sabay dramang, bayaran ko na lang 'yan. Mag-resign na lang ako. Siyempre sabihin ng taong bayan, "Hindi, wag! Kailangan namin ng tapat na taong bayan, ng tapat na lingkod ng bayan. Huwag kang magre-resign. Sa lahat ng kawatan, ikaw lang ang nagsabi ng tapat na umaamin ka at nakahandang magbayad o dibida ka pa." 'Di ba? Kaso dinaan sa pambabraso. Oh, dinaan sa laki ng braso. Sabi niya, they can always try, pero sabi ko nga, sa lahat ng plano ng tao, Diyos pa rin. Ang plano ng Diyos pa rin yung nasusunod. O tanong, paano mo nalaman na may plano ang Diyos sa'yo? Sinong Diyos ang kinausap mo? At na ipinagmamalaki mo ngayon ang plano ng Diyos. Paano kung ang plano pala ng Diyos sa'yo, mag-guilty ka, yari ka. So, tapos in-English niya. Sabi niyo kasi hindi siya marunong mag-English Kaya in-English niya po. So man can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. Siyempre, sagot natin dyan, Amen. 'Di ba? Para tayong nagdasal niya ng Ama namin na nasa langit ka. Oh, Ama namin na nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo dito sa lupa kung paano diyan sa langit, 'di ba? Tapos sa bandang dulo, o mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang aming kalooban. O anong karugtong nun? Siya nawa. Amen. Nakakaloka 'to si Sarah Alam niyo sabi nga ho ng isang, subscriber natin, walang kwenta ang batas natin 'pag nakalusot pa 'yan. Abay bakit naman kasi? Bakit naman kasi po palulusutin? Ang liwa-liwanag na ng nagkaletse-letseng pera ng confidential funds. Mabuti na nga lang po, hindi pa bilyon-bilyon 'yan Milyones ang pinag-uusapan, 625 million pesos at yung ilang bahagi doon na nagkaletse-letse. Oh, 'di ba? At kung malinis ang kalooban, kumbaga honest mistake, despite the fact na laking confidential fund pala siya, hindi na 'to nagkaganito sana, 'di ba? Yan, correct, Leif Morgan, 'di ba? Tingnan yung kanilang mga mansyones, yung kanilang mga bank accounts. Lalabas po lahat 'yan sa impeachment. Hmm. So sino po bang pinagmamalaki niya? Walang iba kung hindi ito rin pong dosing ito na pumapanig dito po sa napapabalitang kudeta
diyan sa Senado. Napanig sila kay Cynthia Villar. So ngayon, siyempre alam mo na gagawin diyan. Kasi itong mga 'to po, mga 'yan nag-aasam po ng boto 'yan, ng endorsement. Oh, 'di ba kapal nga ng mukha nitong Cayetano? Tignan niyo ha, nasa line-up ng bagong Pilipinas si Pia, pero umaasam ng boto. Gano'n ho politiko. Kapag panahon ng botohan, kabi-kabila ang kinakaibigan sa ngalan ng boto. Yun nga, in aid of re-election, 'di ba? Oh. Eto namang si Imee gano'n din, inaasahan din po niya ang boto ng mga Marcos loyalist, yung mga uto-uto na nagsasabing, "Hindi, nandiyan lang 'yan para mag-espiya sa mga Duterte." Ano talaga 'yan, eh, dugong Marcos 'yan at walang ibang makapagbibigay ng talagang dekalidad na serbisyo kundi Marcos lang. Tangina, nakakatawang katawiran 'yan. Napakabobo ng naniniwala. Literal sinasabi kong nagpapakabobo ang naniniwala diyan. Sayang ang pakikipaglaban niyo ng mahabang panahon. Kung nakakapit kayo kay Imee, ginagago na kayo ng lantaran, eh. Binebenta na ang bayan nating Kidigong, eh, na nagbebenta ng Pilipinas sa China, eh. Imee pa rin kayo? Naku, 'pag nagkaletse-letse ang bayan natin, kasalanan niyo 'yan, 'di ba? Oh, para kayong nagpapa-Wonderful Tonight. Alam niyo nang na-Wonderful Tonight na tayo ni Robby noon. Magpapa-Wonderful Tonight pa kayo kay Imee, ngingiwi-ngiwian kayo, ngingiti-ngitian kayo sa mga vlogs niya, 'di ba? At eto pa, oh, isa pang, may kasong plunderer na nakalusot lang, Bong Revilla, isa sa mga nabayaran noon nung impeachment ni Corona. Oh, 'di ba? Nabayaran ni Pinoy. Oh, and then Francis Tolentino, sabi ko, "Oh, ito magaling na 'to, magaling sa Senado, putragis na 'yan." Pagdating sa botohan na naman pala, oh, 'di ba? Tagilid rin tayo rito. Wala, ang line-up po ng ating pangulo sa totoo lang, eh, puno ho ng basura, eh. Sa totoo lang yung line-up ng ano, mabuti nga may ganitong nangyari ngayon, eh. At least nagkakaalaman po saan po tapat ang mga hudas na 'to. Siyempre hudas, eh, walang katapatan, 'di ba? O si Mark Villar, senador pala 'yan. Tahimik lang, walang hiya. Parang Lito Lapid lang, 'di ba? And then si Mig Zubiri, siyempre para makaganti, 'di ba? Para makaganti, hmm, 'di ba? Makaganti kay ano, kay Cheese. And then Loren Legarda, ako I'm expecting naman talaga, eh, na ano, hindi naman talaga 'to solid, eh. Kasi nung nakaraan, eh, ampon lang naman ng unity team itong si Loren, eh. Mas preferred pa kanyang independent, eh. Unity team lang talaga ang pilit na niyayakap si Loren, sinasaksak sa kanilang grupo. 'Yan ang katotohanan diyan, 'di ba? Etong mga 'to, wala tayong problema diyan, natural loyal yan kay Duterte. 'Yan, loyal 'yan, tsaka si Imee, 'yan, yung apat na 'yan. Oh, 'di ba? Pero ito for Cynthia na leader ng isang, political party, dapat 'di ba titingin siya sa katuwiran. So ito hong mga 'to ang pinagmamalaki. Alam niyo kung itong dosing ito pa lang ang boboto na, hindi na po kailangan ni Sara. Hindi na kailangan ni Sara ng, madagdagan pa 'yan. Siyam nga lang po, eh, makuha niya tapos na laban, eh. Oh, eh, kaso itong 12 nagpaparamdam na ng kulay nila. Kaya ho gano'n siya ka-confident. Sa tingin niyo kaya gagawin niya po ito, sasagutin niya 'yang mga akusasyon sa kanya? Wala, malabo 'yan. Sasagutin niya sapagkat inaasahan niya na lamang po, ang manipulasyon na mangyayari. Siyempre kung ikaw ang presiding officer ng impeachment court, ikaw yung presiding judge, oh, and then the rest are presiding justices ng, impeachment court, 'di ba? So ikaw yung magpapatakbo ng flow, ikaw yung may control sa ebidensya, oh, papaano ipipresenta ito, gaano katagal, 'di ba? Lahat yang under control mo yung galaw diyan sa loob. Hmm. At hindi naman po 'tong mga bagitong 'di ba, Cynthia Villar, eh, matandang aso na 'yan diyan sa Senado. Oh, kaya kaduda-duda maging ang kanyang denial na patapos na ang Senado, eh, 'di ba, mag maka manggugul makikigul manggugulo pa tayo, 'di ba?
Sabi ni Marlitan, one-sided ang hearing sa Kongreso. Talaga pong one-sided, totoo naman ho yun, eh. Kasi nga po yung kabilang side ayaw magpaliwanag, eh. So magiging one-sided. Hindi ho kasi puwedeng tumigil ang investigation ng dahil lamang po may natatakot sumagot, 'di ba? Eh, ayaw sumagot ng maayos, eh. Ngayon, alam niyo na kung anong gagawin natin dito sa mga 'to. Kahit sabi ko sa inyo, kaya ho ko kahit kailan hindi ho ko pabor doon sa vote straight, hindi ako pabor sa gano'n. Mas gusto ko pa 'pag tayo po ay boboto, ang iboboto ho natin titignan natin ito base sa kanilang kakayanan, 'di ba? Base sa kanilang paninindigan para sa bayan. Hindi ho yung, parang mga saranggola kung saan ang ihip ng hangin, doon din po, 'di ba, ang lipad. Oo, okey? So 'yan po ang bala ni Sara Duterte ngayon. Pero may magagawa pa tayo diyan, yung mga pressure po sa kanila. Oh, iparamdam natin sa kanila, "Do the fucking shit and we will throw you to shit, by 2025 or 2028." 'Di ba? Pararanas namin sa inyo ang ginawa namin noon kay Senator Ralph Recto na 2 eleksyon ang ikinatalo niya, okey? Alright, so iwan muna natin ito. Etong ano, etong, impeachment natin ulitin ko lang din. Hindi ito kasi dito sa Pilipinas, kahit saan naman po linawin bago ko i-end, linawin ko lang, ang impeachment po napakagandang proseso nito kung tutuusin. Kahit ito po'y sabihin nating political process, napakaganda po nito. Tanggalin sa puwesto kasi hindi po magagamit, walang ibang available na motion, or petition, walang available para sa korte. Kaya ang pinakakapangyarihan po rito na binigay ng ating constitution ay ang impeachment. To remove someone, to remove an elected or appointed, yung mga identified by the constitution to be subjected by the impeachment process. So, napakaganda nito kasi hindi rito uubra na magamit ang, petition for quo warranto kasi qualified naman hawakan ng posisyon. Kaya lang hindi na nagiging qualified kasi yung kanilang pinagagawa. So, anong gagawin natin dito? What are the is there any available remedy? Wala. Ang sabi ng Constitution, meron, impeachment. Kaya dapat pinaiiral dito natin ng mga mambubutas natin ang rule of law, 'di ba? Kaya lang sa Pilipinas so far, pinaiiral po nila rito is the rule of money. And for the love of money is the root of all evil. 'Di ba? Yan na may mga nag-convict kay Corona. Later on, napahiya rin naman sila. Oh, ay nako, wala. Pero para sa akin po, dapat matuloy ang impeachment. Ano man ang maging resulta nito, matuloy ang impeachment, kasabay nito ang plunder case kay Sara. Yun ang pinakamaganda diyan. Okay, so iwan po muna natin 'to.